And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinaka-latest na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Pagpapalaya sa mga Chinese diplomats na sangkot sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon mga kababayan, pinalagan po ng bansang China. Naku po. Parang lumalabas tuloy ngayon dito mga kapatid, no, na China na po ang may karapatan dito sa ating bansa, na kung saan ginagawa lang naman natin ang mga dapat na mga aksyon, no, para matigilan itong mga fake news na pinagagawa ng mga taga-China dito sa ating bansa. And ito guys, napakagandang idea po nitong ginawa ni Secretary Anyo mga babayan, na pagpapalayas agad yung kanyang naisip na paraan, no, nang sa ganon hindi na mapamarisan ito mga kapatid. And sana nga mga kababayan, mas maganda pa, no, kung isara na yung embahada ng China dito sa ating bansa. Dahil bakit kamo mga kapatid, no, mismong embahada nila nagiging source na ngayon ng fake news, no, na parte ng propaganda nitong bansang China para sirain ang bansang Pilipinas. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin to mga kapatid, no? And magbibigay na lang tayo ng ating mga personal na opinion, no, habang pinapanood natin ang videong ito. Gustong palayasin sa Pilipinas sa mga Chinese diplomat na nagpapakalat umano ng fake news tungkol sa West Philippine Sea. May buwelta naman dyan ang China. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Gustong papanagutin ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang ilang Chinese diplomat na sangkot sa umano'y audio recording na hawak ng China at magpapatunay daw sa New Model Agreement sa Ayungin Shoal na pinasok di umano ng Pilipinas. Ayon kay Anyo, paglabag ito sa anti-wiretapping law ng Pilipinas at sa diplomatic protocol sa ilalim ng Vienna Convention. Dapat na raw umaksyon ang Department of Foreign Affairs kung totoo nga ang audio recording. Tama naman yun mga kapatid, diba? Dapat lang naman talaga na aksyonan natin yan. Dahil ang nakasalalay dyan mga kababayan is yung ating national security, diba? Biruin nyo mga kapatid, nagpakalat sila ng maling impormasyon na di umano may bago na namang kasunduan ang Pilipinas at China patungkol dyan, no, sa WPS, na kung saan, no, identical doon mga kababayan sa naging gentleman's agreement ni former President Duterte at ni Xi Jinping, no, na inexplain ni Harry Roque na naging sanhi, no, ng pagkandaletse-letse ng partido ni former President Duterte. 'Di ba? Kasi kung napanood nyo mga kapatid, yung naging agreement, no, yung di umano'y agreement, panibagong agreement ng Pilipinas at China, very identical po talaga doon mga kababayan sa sa tawag nito, sa gentleman's agreement. Kanya nga lang mga kapatid, no, hindi lang medyo bias, no, naging bias dahil sa gentleman's agreement mga kababayan ni Duterte at ni Xi Jinping, no, napagkasunduan nila doon na hindi muna itutuloy yung mga kung ano-anong construction diyan, no, sa mga man-made island na itinayo ng bansang China sa teritoryo ng Pilipinas. Dito kasi sa New Model mga kapatid, ang nakasaad lang doon na bawal tayong magdala ng kung anong pangkumpuni dyan sa BRP Sierra Madre. Diba? Ang pwede lang natin dalhin is mga supply lang, no? At yun, bawal din yata ang media, no? Ang pwede lang nating isang barko na magkakarga ng mga supply and isang Coast Guard, no? Yun lang ang nasa kasunduan na yan. Wala na yung sa dating gentleman's agreement ni Duterte at China na bawal din ipagpatuloy ng bansang China yung kanilang mga construction dyan sa man-made islands. Diba? Biruin yung mga kababayan, no? Sila alam nila na may panibago tayong kasunduan, pero tayo, mga kapatid, wala tayong kaalam-alam
na meron na pala tayong pinasok na ganyang klaseng kasunduan. Oh. At yun guys ang naging source nun is yung Chinese embassy dito. Kaya tama lang mga kababayan na palayasin na yung mga Chinese diplomats na yan. Kung pwede nga rin mga kapatid, no, ipasara na yung embahada ng bansang China. Kasi wala eh. Di ba? Yung Chinese embassy na yan, dapat ginagamit yan, no, sa maayos, no, na pakikipag-transaction nila dito sa loob ng ating bansa. Kanya nga lang mga kababayan, no, nagiging instrumento na yan ngayon sa pagpapakalat ng mga fake news, no, para dito sa mga propaganda ng bansang China. 'Di ba? Kaya napakagaling ng naisip na paraan ni Eduardo Anyo mga kapatid, no, ni Secretary Eduardo Anyo na palayasin 'yan. And hopefully mga kababayan, no, ituloy na niya hanggang sa pagpapasara po ng mga Chinese embassy dito sa loob ng ating bansa. Nang tuluyan na pong mawala yung mga Chinese na yan dito, mga kapatid. Tuloy! Dapat din daw paalisin agad sa Pilipinas ang mga Chinese diplomat na sangkot dito. Matagal na raw nagpapakalat ng mga peking impormasyon ang Chinese Embassy para pag-awayin at pagwatak-watakin ng mga Pilipino. Biruin nyo yan. Matagal na pala yan mga kapatid. Hindi lang na-disclose dito kung kailan pa yan. Diba? Pero panigurado niyan mga kababayan, no? Kapanahunan pa yata ni former President Duterte yan mga kapatid. Diba? Kaya dapat lang talaga mga kababayan, ano, napalayasin yan, and siguro it's about time na rin talaga na ipasara na yung embahada na yan ng China dito, no? Since na wala din naman silang tigil sa pagbabanta sa atin, 'di ba? Parang ginigisa lang nila tayo sa sarili nating mantika yung mga kapatid, 'di ba? Parang lokohan yung dating no? May embahada sila dito, tapos yung teritoryo natin, inaangkin nila. Tapos nagpapakalat pa sila ng mga fake news dito na di umano may mga ganitong bagay, may mga bagong kasunduan, whatsoever. Diba? So ano pang sense niyan mga kababayan? No? Yung pribilehiyo na binibigay natin sa kanila, no? Kung saan binigyan natin sila ng embahada nila dito, ginagamit nila against sa atin. So saan yung kwan doon? Saan yung tawag nito? Saan yung hustisya doon mga kapatid? No? Parang ginigisa nila tayo ngayon sa sarili nating mantika. Tuloy. Ang hepe ng AFP Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos ang sinasabing kausap umano sa phone recording kasama ang Chinese diplomat na una nang itinanggi ng AFP ang tungkol dito. Wala rin daw kinalaman sa issue ang pag-leave ni Carlos sa trabaho. Ang problema lang kasi dito mga kapatid, itong si Carlos, no? Itong Alberto Carlos, no? Medyo hindi naman sa pagano mga kababayan, medyo may konting duda din kasi ako dito mga kapatid 'Di ba? Dahil nag-aral pala ito sa bansang China. No? Doon pala ito, and parang alumni pa yata siya doon mga kababayan. No? Kaya nung narinig ko tong balita na to mga kapatid, medyo nagdalawang isip din ako, no, na baka nga itong tao na ito meron itong midnight deal sa bansang China. Hindi lang natin alam 'di ba? Pero ayon naman dito sa AFP mga kababayan, no, nilinaw naman nila na wala naman daw. Pero base kasi sa kanyang profile mga kapatid, no, na galing siyang China, and last January yata pinatawag pa nga yata yan doon sa China mga kababayan no, hindi ako nagkakamali, dahil doon sa yun? Parang alumni nila na mga ganun-ganun, no? So may possibility din, no, na baka nga totoo yung nag-leak. Kanya nga lang mga kapatid, wala din naman siyang karapatan, no, na magdesisyon ng kung ano yung dapat para sa ating bansa, 'di ba? Dahil dapat ang gumagawa ng mga ganyang desisyon mga kababayan ay ang ating presidente lamang at hindi po siya. Kaya nga sabi ni DND Secretary Gibo Teodoro mga kababayan, na pag napatunayan yan, no, yan po ay isang pagtataksil sa bansang Pilipinas. Pero gaya nga ng sabi ng AFP mga kapatid, no, wala naman daw yung katotohanan. Then, tingnan natin, no, kasi may investigasyon naman na gagawin dyan. Pero sana, no, hindi totoo yung mga pinagsasabi nitong bansang China para wala tayong maging problema
no? At yung tiwala ng mamamayan nandyan pa rin, 'di ba? Mahirap kasi magkaroon ng lamat, mga kababayan, no? Sa tiwala ng taong bayan at sa isang ahensya ng gobyerno, 'di ba? Dahil ang nakasalalay diyan is yung ating national security. Ngayon, ang problema dito, kung itong AFP, i-deny nila na walang ganito ganyan, tapos later on mapatunayan, 'di ba? Mahirap 'yun. Dahil lalabas dito, mga kapatid, na bakit pati itong AFP pinagtatakpan lang, no? Kaya dapat siguraduhin talaga ito ng ating sandatahang lakas, mga kababayan, no, na wala talagang kinalaman itong si Alberto Carlos sa sinasabi ng bansang China. Tuloy. Dito, wala rin daw kinalaman sa issue ang pag-leave ni Carlos sa trabaho. The AFP do not react on unverified, unvetted, and hindi natin alam din kung sino mismo yung source. Kasi mismo yung source, hindi sila nagpakilala kung si kanino galing. Sumagot naman dyan ang China. Ito. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, Stop infringing and provoking and refrain from denying the facts or acting rashly or lifting stones to smash their own feet. Di ba? Stop denying facts, mga kapatid. No? Para tuloy, mga kababayan, tayo yung nang-aangkin ngayon ng teritoryo. Kasi sabi dito, stop denying facts. Di ba? Kasi nga, according to China, mga kapatid, sa kanila nga daw yung talaga yung WPS na yan, kasi sakop yan ng 10-dash line nila na tinatawag. No? At tayo patuloy ngayon ang nagpo-provoke, naghahamon, no? Tayo pa yung nag-i-infringe ng kanilang karapatan dyan sa WPS. Grabing pangbabaliktad to, mga kababayan. No? Hindi basta-basta. Talagang pinapanindigan nila yung mga kasinungalingan nila. 'Di ba? At ngayon, umabot pa sa punto, no? Talagang desperado na sila na maging yung kanilang embahada dito sa loob ng ating bansa, no? Yung pribilehiyong binigay ng bansang Pilipinas sa kanila, ginagamit na rin nila ngayon, mga kapatid, laban sa atin, no? Sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga fake news, 'di ba? And according nga nung kanina, mga babayan, matagal na pala yan. Kaya dapat lang siguro talaga, mga kapatid, tigilan na natin to or putulin muna natin pangsamantala itong connection natin sa bansang China hanggat hindi naaayos yung WPS na yan. Diba? Pinagluloko lang tayo ng bansang China, mga kababayan, sa loob ba mismo ng ating sariling bakuran. Ganun po yun. Tuloy. dapat nang itigil ng Pilipinas ang pagtanggi sa katotohanan. Hayaan lang din daw ang mga Chinese diplomat na gawin ang kanilang tungkulin. Diba? Hayaan lang daw ang mga Chinese diplomats, no? According po yan kay Wang Wenbin, mga kapatid, hayaan nyo lang yung mga Chinese diplomats dyan sa inyong bansa, no? Sa loob ng inyong bansa, na gawin yung kanilang mga tungkulin. At anong tungkulin yon? Magpakalat ng fake news para sa propaganda ng bansang China, no? Particular dyan sa West Philippine Sea. Diba? Ganon kabobo itong si Wang Wenbin, mga kapatid, no? Para bang dinidiktahan pa nila tayo, no? Baga, parang under pa tayo sa kapangyarihan nila kung magsalita itong si Wang Wenbin. Hayaan nyo lang yan dyan, no? Nagawin nila yung kanilang mga trabaho, no? At ano yon? Magpakalat ng fake news. At according nga nung kanina, matagal na yan eh. Matagal na nilang gawain yan. Diba? So, ganon kaliit ang tingin ng bansang China sa ating mga Pilipino, mga kababayan, no? At umabot na talaga sila ngayon sa sukdulan, no? Hindi na sila nakontento sa kanilang pagbabanta. Ginagamit na rin nila ngayon yung pribilehiyo na binigay natin sa kanila, no? At yan yung Chinese embassy na yan. Kaya siguro, hindi lang yung mga Chinese diplomat ang palayasin dito. Isara na rin niyang Chinese embassy na yan, pangsamantala. Di ba? Nang matauhan itong bansang China. Kasi nga, mga kapatid, pag nasara yung Chinese embassy na yan, no, malaki ang chance na baka bumagsak
itong sales ng bansang China, no, na galing dito sa Pilipinas. 'Di ba? At may impact 'yan, mga kababayan, Antimano, may impact 'yan sa kanilang ekonomiya. 2 to 3 months lang mararamdaman agad nila 'yan, mga kapatid, no? Kung sakali mong umabot ay sa ganyan. And kung yan naman talaga ang dapat gawin, bakit hindi? 'Di ba? Since na kinakalaban na rin naman na tayo ngayon ng bansang China. No? Biruin nyo yan. Ginigisa nila tayo sa sarili nating mantika. Hindi na normal yun, mga kababayan. Tuloy. Iba-iba ang opinyon ng mga Pilipino sa issue. Para sa iba, wala nang magbabago kung palitan ng mga nasa Chinese Embassy. Kasi pare-pareho naman silang Chinese. So, kung ano yung masasabihin ng gobyerno nila, ganun din ang gagawin nila. Exactly, mga kapatid. Tama. No? Tama yung punto ni ma'am. Pare-parehas lang. Tatanggalin yan, ipapadeport mo. Papalitan, parehong Chinese pa rin. 'Di ba? Alangan naman maglagay yan sila dyan ng mga taga-China, no? Galing China ng mga personnel nila dyan na iba yung pananaw kumpara sa pinaglalaban ng kanilang gobyerno. Siyempre, iisang kwan din yan, no? Iisang tawag nito. Iisang kaisipan lang yan. No? Iisang interest din yan ang ilalagay nila dyan ng mga Chinese para din sa kanilang bansa mismo. The same old story, kumbaga. Kaya dapat siguro, mga kababayan, ang dapat talagang gawin dyan, ipasarapan samantala yung Chinese Embassy na yan. No, yun lang po talaga ang masasabi ko dito, mga kapatid. Tuloy. Habang ang ilan naniniwalang ang pinakasolusyon sa tensyon ay ang pagkakaroon ng maayos na pakikipag-ugnayan sa China. Nandito na naman tayo sa pakikipag-ugnayan. At ano ba yung pakikipag-ugnayan na yan? Diplomasya na naman. Nako, mga kapatid. Diba? Diyan na tayo galing eh. No, sa pakikipagdiplomasya. Ang tanong, pinakinggan ba tayo ng bansang China? 'Di ba? Hindi. Kasi tuwing nakikipagdiplomasya tayo sa kanila, ang ini-insist nila yung terms and condition nila. Hindi nila kino-consider yung terms and condition ng bansang Pilipinas. So I think, mga babayan, mas lalong hindi effective 'to, no? Tingnan natin to. Tensyon ay ang pagkakaroon ng maayos na pakikipag-ugnayan sa China. Mas mahalaga pa rin na magkaroon tayo ng mas magandang diplomasya sa kanila. Kasi ito. Si Kuya halatang hindi nanonood to ng balita eh. No? Hindi nanonood ng balita to, hindi updated. 'Di ba? Kailan ba nagkaroon ng diplomasya ang bansang Pilipinas sa bansang China na pinakinggan tayo? 'Di ba? Terms and condition lang ng bansang China yung gusto nilang i-apply dyan sa mga diplomatic na mga ganyan-ganyan natin dyan sa kanila. Gusto ng bansang China, tayo yung sumunod sa kanila. Gusto nila mangyari na isubmit ng Pilipinas, no, ang ating bansa sa ilalim ng kapangyarihan ng bansang China sa pamamagitan ng pagsunod natin sa mga terms and condition nila. Diba? Kaya nonsense yung diplomasya na yan, mga kapatid. Diba? Buti sana kung panahon pa to ni Digong eh. Marcos na tayo ngayon eh. Kaya siguro maging maingat tayo sa pakikipagdiplomasya sa kanila. At mas okay yung suggestion dati ni President BBM, mga kapatid, no? Na kung sakali mang makikipagdiplomasya tayo, dapat, no, ang gawin nating basihan yung ating soberanya, no, na kung saan hindi dapat, kung makikipagdiplomasya tayo, hindi mababiolate yung ating mga teritoryo. Di ba? Yun ang mas maganda. Pero yung sabihin mong magmumungkahi tayo tapos hindi pa pakinggan ng China kasi gusto lang i-insist nila yung kuha nila, wag na. Di ba? Para lang tayong mga tanga doon. No. Ang tapang-tapang natin dito sa loob ng ating bansa. Tapos pagdating doon sa bansang China, no, terms and condition pa rin pala nila. Yung gusto nilang pakinggan natin at yung mga kondisyones natin, it's a puwera para sa kanila. Diba? Kaya, di ako believe sa mga diplomasya na yan. iniiwasan talaga natin sa panahon ngayon yung
Ang pinaka-worst, ang worst na pwedeng mangyari is war. Ang gera normal yan. No? Normal talaga yan. Ano bang gusto mo? No? Magpaalipin na lang tayo sa bansang China para maiwasan ang gera? Oh, anong silbi ng mga pinaglalaban ng ating mga bayani noon kung ganun lang din naman yung katwiran mo? 'Di ba? Gusto mo magpaalipin lang tayo, sumilong na lang tayo sa kapangyarihan ng bansang China kasi parang ganun yun eh. No? Iwasan ang gera. Well, hindi naman tayo naghahamon ng gera, mga kapatid, no? Hindi tayo naghahamon ng gera, pero kung sakali mang kakailanganin na talaga ang gera, no? Para madepensahan natin yung ating teritoryo, so be it. 'Di ba? Ano, wala namang problema doon eh. Oh. Hindi yan kawalan sa bansang Pilipinas kung sakaling magkagera, mga kababayan. Kawalan po yan ng bansang China. Kasi yung mga sanctions niyan, nakakaharapin ng bansang China, may impact talaga yan sa kanilang ekonomiya. At aware ang bansang China dyan, mga kapatid. No? Aware sila dyan. Na kung sakaling dalhin nila itong issue sa WPS, dalhin nila sa gera, sila din ang mawawalan. No? Patay na nga ekonomiya nila, makikipaggera pa sila. O ano na lang, anong kakalabasan yan? No? Buti sana kung tutulungan din yan ng bansang Russia at ng bansang North Korea, yung kanilang ekonomiya, hindi eh. 'Di ba? Kanya-kanya yan. At sino pang tatangkilik sa China kung makita ng mga kaalyado nilang sobrang hina na? 'Di ba? Sobrang hina na ng bansa nila. Oh. Baka talikuran din siya ng mga kinikilala niya ngayon, mga kaibigan. No? Ganun yun. Hindi tayo naghahangad ng gera dito, mga kababayan. Pero kung kinakailangan idaan sa gera, no, para madepensahan natin yung mga teritoryo natin, so be it, mga kapatid. No? Majority ng mga Pilipino handang ipaglaban ang bansa natin. No? Yun po yun. Ano na lang sasabihin ng ating mga ninuno niyan? No? Yung mga nagbuwis ng buhay para ipagtanggol yung ating bansa. No? Siguro kung nakakarinig lang sila Lapu-Lapu, no? Sila Jose Rizal, no? Kung napapakinggan tong batang to, baka sinapok na to. Namatay kami para dyan sa bansa natin. Tapos sasabihin mo, no? Makikipagdiplomasya tayo, no? At magpapailalim tayo sa kapangyarihan ng bansang China. Iko-kompromiso mo yung mga teritoryo natin na pinaglaban namin noon. No? Para lang makaiwas ka sa gera. Oh, ganun nasasabihin ng ating mga bayani, mga kapatid. Di ba? Wala talaga. Siguro pro China din to, mga kababayan. Ano? Kaya ganito na lang yung opinion niya. Tuloy. Ang pinaka-worst, ang worst na pwedeng mangyari is war. Sa gitna niyan, naghigpit na ang Department of Foreign Affairs sa pagbibigay ng visa sa mga Chinese. Yan ay para raw pigilan ang iligal na pagpasok ng mga Chinese na nasasangkot sa mga krimen kabilang ang pogo. Kung hindi pa napag-usapan tong issue na to, hindi pa sila naghigpit. Di ba? Kung noong kapanahunan pa lang sana ni Digong, mga kapatid, inaksyonan na nila yung bagay na ito, hindi tayo umabot sa ganito ngayon. No? Biruin mo, libo-libo yung mga Chinese. No? Isang bagsakan, libo-libo sila kung pumasok dito sa ating bansa. Kung hindi pa sila dito kinestyon, especially itong natin, no? Immigration natin. Hindi pa sila na pansin ng taong bayan, hindi rin sila action diyan. Kaya dapat lang, no? Tapos siguro dapat diyan, mga kapatid, lahat ng mga Chinese na nandito ngayon sa bansa, isa ilalim muna nila sa investigasyon. No? Tingnan nila kung may mga passport yan. Di ba? I-verify. Pwede naman yan ipatawag lahat ng mga Chinese. Ang hindi dumalo, no? Ang hindi mag-submit ng kanilang mga dokumento, pwedeng ilagay sa wanted. No? Wanted list. Di ba? Tapos pwede nang anytime, pwedeng ipahuli. And I'm sure, mga kababayan, no? Libo-libong mga Chinese ang tatamaan yan. Yan dapat ang gawin nila ngayon. Hindi lang basta na limitahan, no? Or maging stricto sila dyan sa pagre-release ng mga visa-visa na yan.
'Di ba? Dapat lahat ng mga Chinese na nandito ngayon sa bansa, anuhin mo na nila yan. Siguraduhin mo na nila yan. Gawan mo na ng investigasyon. Hanapan nila ng mga credentials. No? Kung legal bang nakapasok yan dito o illegal. 'Di ba? At pag nahuli na illegal, deport agad. Ang hindi dumalo, pwede naman nating gawa ng kanyan wanted list No? Huntingin sila ng huntingin dito hanggang sa mahuli sila. 'Di ba? Medyo may katagalan 'yan, pero at least, 'di ba? Malulunasan natin ang pagdami ng mga Chinese dito sa loob ng ating bansa. Biruin nyo, no? According doon kay Representative Ace Barbers, 90% ang mga ni-raid nilang bodega dito na related sa mga droga, pagmamay-ari ng mga Chinese. Sa tingin nyo ba, mga kababayan, yung mga Chinese na yon, properly documented yon? Malamang illegal yon, mga kababayan. Diba? Wala Kung hindi pa nagiging malala ang sitwasyon, hindi pa papansinin. Kaya ito ngayon, nagsasuffer tuloy tayo ngayon, mga kababayan. No, dagdagan pa natin na may palpak tayong leader noong nakaraang administrasyon, wala. Kaya ang hirap umasenso, no, ng bansang Pilipinas. Buti na lang kahit papaano unti-unti nang naaayos to ngayon, mga kapatid, no, under the Marcos administration. Tingnan nyo kung hindi pa umupo si BBM, mga kababayan, hindi pa gaganda ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. No? At yung pandemic na yun, mga kapatid, sa tingin ko sadya talaga yun No? Nung nangyari sa atin noong 2021, sadya talaga yun, mga kapatid Baka talaga ginawa tayo ditong test ground ng bansang China. 'Di ba? Win-win situation kasi yun. Kung sakali lang. Win-win situation yun para kay Duterte at sa bansang China. Dahil malaking pera ang pwedeng ipalabas ng gobyerno, no, para doon sa mga vaccine. Tingnan nyo guys ang daming anomalya noon, nung panahon na yun, mga kapatid. At sisimula na rin yatang iimbestigahan yan ngayon, mga kababayan. No, yung mga corruption noong nakaraang pandemya. No, may napanood kasi kong balita kanina na parang pananagutin na yata ng ombudsman ba yun? Sila Duque. Particular doon sa naging korupsyon noong pandemya. Tuloy. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Yun na lang pala yun. So hanggang dito na lang yung video na to, mga kapatid. No? And sana nga, mga kababayan, hindi lang yung mga diplomats ang palayasin dito. Maging itong embahada ng China, siguro isara muna natin pang samantala hanggat hindi pa naaayos itong problema natin sa bansang China. Kasi tayo naman, mga kapatid, hindi naman tayo ang nagkukos ng problema dito Dumaan naman na tayo sa due process na tinatawag. Ang haba nga ng hinintay natin 2016 lang lumabas yung resulta. Diba? At talo naman talaga sila at tayo yung kinatigan ng international body, international court. Kanya nga lang, ang bansang China, hindi nila matanggap. Dahil, napakaliit lang natin na bansa No? Ayaw nilang, yung pride kasi nila ang inuna nila, mga kababayan. No? At yung interest nila dyan sa WPS. No? Kasalanan din to ni former President Arroyo talaga Kasi kung hindi niya hinayaan yung mga joint exploration na yan dati sa dito sa loob ng ating bansa, hindi sana madidiscover ng China yan na may malaking deposito ng langis. Pero dahil doon, mga kababayan, nagka-interest ang bansang China sa ating teritoryo. Dahil pinayagan ni Arroyo sige, mag-joint exploration kayo dyan kasama ang Vietnam. Vietnam ba yun? No. Itong bansang China, nakitaan agad Ang bilis Kompleto kasi sila sa kagamitan. Simula nun, yan na yun. Nag-start na. Nagising na lang tayo isang araw pagdating ng mga 2011, 2012 ba, mga ganon. Yung teritoryo natin, pinupugaran na ng mga Chinese. May mga Chinese vessel na doon. Tapos inaangkin na nila. Diba? Tapos dinaan natin sa due process. Nung nanalo tayo, ang
pinakamalas na nangyari. Ang nanalo si Digong at nung nanalo si Digong mga kababayan, no, nalinlang tayo sa kanyang mga propaganda din. After niyang makaupo sa Malacanang, pro-China din pala siya. Diba? Grabing kataksilan yan sa bansa mga kapatid. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan po, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. No, hanggang dito na lang. Adios.